Hello po. By the way, my name is Ryan Biablasa, fourth year student from Dash 2, BS in Criminology. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo or i-discuss ko po yung mga parts po and components ng isang computer or isang system unit po. Or isang desktop. Ito po yung mismong system unit or isang computer. Number 1 po is yung case. Yung case po, ito po yung pinaglalagyan po natin ng mga parts or components ng isang computer. Ito po ay mahalaga kasi kung wala to, pangit pong tingnan yung computer po natin, naka-separate po lahat sila. Ito po yung case, ito pong white na to. And then next is yung motherboard po. Yung motherboard po, kung nakikita nyo, nandito po siya. Para po siyang libro. Book. Isang book na basta yun na po, yung book. Kulay black, ayan. Dati kasi yung mga motherboard nung 1990s is green pa yung ano nila. Ngayon nag-upgrade na sila, naging black na po. Ayan po, yung board na yan. And then next po, ito po yung motherboard, main circuit po pala to. Dito po lahat naka-input, lahat ng mga CPU, RAMs, lahat po, lahat dito po natin ilalagay sa motherboard. And then yung power supply number 2, power supply po, ito po. Wait lang. Ayan po, yung power supply, ito po yung main source of power ng isang desktop or isang computer or isang system unit. Yan po yung paglalagyan po ng kuryente. Kung wala yung power supply, hindi po aandar yung ating computer. Okay, meron po tayong mga variant nito. May mga 650 watts, 750, 850, 450. Depende po sa lakas po ng ilalagay nyo po ng mga pyesa or parts sa ating mismong computer. And then, yan, balik tayo. Na-discuss na natin yung case, motherboard, power supply, and then yung ating CPU, ang tinatawag na Central Processing Unit. Yung CPU, ito yung pinaka-brain ng isang computer. Actually, di ko siya mapakita, pero para siyang microchip lang siya, microprocessor na sa likod nitong fan na to, yung CPU cooler ko. Sa likod niyan, meron tayong yung CPU processor. Nasa loob yan. Yun yung CPU, ito yung nagre-render. Kung lahat ng nakikita mo sa monitor, mga pictures, videos, lahat ng ginagawa mo, ang nagre-render nun is yung mismong CPU. Yung pinaka-brain ng ating computer. Siya nagre-render lahat. And then, may mga gigahertz kasi yan. Mas mataas na gigahertz, mas mabilis yung computer mo. Pag mabilis yung, kasi may mga threads and cores and threads yung ating CPU. Mas mabilis nilang mapaandar, mas mabilis. Hindi lagi ganun. Hindi po lagi yung ating computer. Meron po yan dati kasi Intel lang po yung ating processor. Ngayon nag-upgrade na sila. Meron ng ibang company na budget friendly na CPU, which is yung Ryzen. Yung Ryzen po kasi is budget friendly, mura lang po compare sa Intel. Then yun po. Yun po yung yun po yung work ng ating Central Processing Unit or yung microprocessor or microchip dito sa ating computer. Rendering po ng ating mga ginagawa sa ating desktop. And then we have RAM. Yung pong RAM, wait lang po. Ayan po. Kung nakikita nyo po yung may HyperX na yan, yung dalawang stick, yan po yung RAM. Yung RAM naman po, ito po yung short-term memory. Yung RAM, actually meron ako dito, dalawang stick ng RAM, which is 8 plus 8 equals to 16. 16 gig yung RAM ko. And then, ito ay short-term memory. Kuwari, sa pagbukas mo ng computer, yung RAM, aandar na yan. And then lahat ng activity mo sa mga ginagawa mo sa isang computer,
lahat yan, render niya. Short term. Tapos pag pinatay mo, mawawala din yung ano niya, yung data. So, kada gawa mo, kuwari, nag-Google or nag-games, kakain yan ng RAM, kakain. Once na kumain yan yung RAM, yun po. Yun yung aanuin po natin sa RAM, mga RAM sticks po. Pa kasi, RAM, and then po pala yung RAM, short-term memory. RAM na ako, and then, we have graphics card. Graphics card or tinatawag na GPU. Ang graphics card or GPU, ito po yung pang-enhance or pang-ganda po ng image or quality, or kung mabigat yung games, kailangan po natin to. Actually, hindi lang sa games, sa mga re-render ng videos, magre-render ng mga photos, actually, kailangan din nila to. Once na office work lang naman, hindi naman natin need. Pero yun po yung purpose ng ating graphics card or yung GPU na tinatawag. Actually, meron ako dito, GeForce GTX. And then, saan na ako? GPU, RAMs, ito mga fans, yan po. Now po, ang last na i-discuss po natin is yung SSD and then yung hard drive po. Ang SSD or yung HDD, ito po ay isang long-term memory po. Dito po naka-input lahat ng ating mga documents, mga files, mga games, mga operating system. Dito po lahat naka-input sa ating SSD. Ang pagkakaiba lang po ng SSD at HDD, yung hard disk drive, yung SSD is mas mabilis po siya compare sa hard disk drive. Kasi yung hard disk drive, luma na po tong drivers or memory, long-term memory na ginagamit compare sa SSD. Kasi yung SSD po, latest po siya. So, mabilis po mag-render or mabilis po lahat ng ating ginagawa sa SSD. Sa HDD kasi, minsan may mga corrupted files. Minsan mabagal mag-load. Pero, hindi natin itatapon yung HDD kasi pwede natin itong gamitin pa. Yung SSD, actually, pwedeng ilagay dito yung mismong operating system para mabilis mag-boot yung ating computer. And then, ang purpose nito, kung may extra HDD kayo, pwede itong lagyan natin ng mga files, games, lahat, mga Microsoft, pwede to dito sa ating hard drive. Then, yun lang po. Thank you.